Alos so mga 3 days siguro ko papasok na yung mga tropa dun. Hindi pala sila nakakapagtrabaho ngayon sa mga boss sa Lakeshore. Ayan, sayang, ganda pa naman ng panahon. Siyempre dun po kasi sa pick up mga boss, mataas naman po ito. Tsaka meron po siya dito bubong na lang po yun. Tapos dito naman sa ibaba halos po kasi ito meron siyang nok bar. Super na. Storage, shower. Yan, ito sa area na to. Nag-delay tayo ng halos. Ito yung daing kami. Ayan po. Iba nito na yung building connected sa dyan. Gagamitin namin pambubong. So, pag-ipinturahan ko na po yan. Meron naman silang ibang gagawin naman sa ibaba. Pumunta. Good morning. Mga boss, sumikat na rin. Kahapon po, hindi na po masyadong umulan. Simula ng umaga hanggang hapon, halos okay na yung panahon. So ngayon, maganda na rin. Tapos yung baha rito, halos bumaba po siya ng sa tansya ko mga 4 inches sa aking tensiometer. Ayan. Kahapon kasi, hinapakan na CJ. Di ba kahapon konti na lang dyan? Alos 2 inches na lang ngayon, alos nasa 6 inches no. So bumababa na. Siguro hanggang mamayang hapon tutuyo na rin po ito. Sa tansya ko mga 3 araw bago po totally dry ito. 3 days kung everyday bumababa siya ng 4 inches. So mga 3 days siguro matutuyo na dyan. Tapos sa inyong mga tilapia na pinakawalan ko, pumasok na po siya rito. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon at tumigil na rin po yung ulan. Ayan, medyo maganda na yung panahon. Ang lakad pala natin ngayon mga boss, bisitahin muna natin yung Bacolor project sa private villa. And then pagka may time tayo, didiretso po ako ng Bulacan muna. Dahil sa Tarlac, hindi rin po sila nakapagtrabaho itong nakaraan. Pero di ko alam kung ngayon, kung pupunta sila ngayon dahil alanganin po kasi ngayon Biyernes na ngayon. So sa plagay ko papasok na yung mga tropa dun. Nakakatawid na sila dahil din po binaharin yung mga daanan na papunta ron. Kaya hindi rin sila makabalik sa trabaho. Ayan. Sa Bulacan, kung dadaan tayo dito sa Candabas, San Luis, sigurado hindi pa tayo makakadaan dyan dahil for sure malaki pa rin po yung baha dyan. So ang gagawin natin sa expressway tayo dadaan. Exit tayo ng Bukawi, tapos pasok tayo ulit. Exit tayo ng Tambobong. Sa may Santa Clara. Sa may tayo dadaan. Sa dito, Tambobong papuntang Pandi. So yun. Yun na. Tuyo na to. Mamaya tuyo na to. Pagbalik natin dito, tuyo na to. Thanks God. Sino nagbukas? Din. Baha pa rin dito. Malalim dun din Sama pala natin si Denden. Hindi pala sila nakapagtrabaho ngayon sa mga boss sa Lakeshore. Holiday po ngayon. Ninoy Aquino Day. Ayan, holiday sa Lakeshore. Kahapon nakagawa sila pero today, ayan, sayang, ganda pa naman ng panahon. Ayan, syempre dun po kasi sa Lakeshore, ano po talaga doon, talagang pagka holiday is walang pasok yung mga workers doon. Hanggang tuhod. Sa gilid pa lang sila. Ang dami yan ang tumirik. Aro? Tumirik ba? Ay, sakyan na eh. Malalim na dito. Ito naman ating pick up mga boss. Mataas naman po ito. Tsaka meron po siya snorkel.
Ito kayang-kaya to. Talagang tinasan ko to sa ganitong sitwasyon. Pero tinutulak nila itong ano. Kakayanin yan, hindi niya pa hihila yan. Walang kakaba-kaba. Haba ng baha, oh. Yan, simula po dun sa may ano, sa may gasolinahan dun, nandito sa may ano, eskwela. Baha. Mga gasolinahan dito, baha na rin. Puro tubig na yung kasi mo. Stuck na lang. Lubog yung ano. Water World Saints Mary Angel Saint Mary Angel College, baha. Saints Mary dito po sa ano, sa Santo Domingo. Oh, baha. Malalim pala rito. Oo, mas malalim din po. Friendship, baha na rin sa Friendship. Malalim dito. Rosie, baha. Kabukas pa yung ano. Gusto ko. Malalim. Sarado ang gasolinahan ng Caltex. Ayan, ito po yung ano, ito yung roundabout Santo Domingo. Malalim. Hindi pwede sa mga sedan. Kotse, hindi pwede rito. So, di 7-Eleven. Pinasuko ng tubig yan. Tubig sisiraan. Ayun na yung runabout. Rotonda. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa Private Villa Project. Grabe yung baha na dinaanan natin. Buti rito sa site hindi po ganun kaano dito. Kabaha. Ayan mga boss, project update dito sa Bacolor, Pampanga. Private Villa Project, 5 bedroom. And halos hindi rin po nakapagtrabaho dito ng ilang halos na linggo nga eh. Ayan, ito po yung piniprepare naming huling iislaban. Ayan, itong building B, building A and then building B. Ayan, steel decking na po yung ginamit namin dito. So possible mabubuhusan to next week bubuhusan natin to. Mas malapad po ito kumpara dito sa dalawang binuhusan natin, pero ang ano dito naman mababa na lang to. So ayan, naglalatag na sila ng ano, ng mga rebar sa taas, and then yung electrical plumbing, so inaabang na rin po. So ayan, nakapagtrabaho din ng mabuti. Meron pa rin nagbabadyang bagyong papasok daw. Sa linggo yata ang landfall niya or pasok or sa ano, pagpasok niya sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Ayan. So yun doon,
Yun dun sa may deck. Bubong na lang po yun. Tapos ito, ano lang yan, mga partition. Ang gagamitin pala namin dito mga boss is AAC block. Ang request din ni owner dito. Meron na rin po akong kausap about sa AAC. So hindi na ako umorder dun sa in-order ko last project natin. Ang uling project natin na kinamitan natin yung AAC sa Bulacan. Medyo nagka-problema po kami dun. Na-delay. So hindi na po ako umulit sa kanila dahil hindi sila puting kausap. So ngayon, anytime naman daw ready na yung AAC next week. So yun na ang aaskasuhin natin dahil pwede na silang maglagay ng partition doon sa may doon sa may second floor. Dito naman sa ibaba halos ano po kasi ito, ilan lang yung dito, yung wall dito halos sa pintuan, and then dito lilipat muna yung iba dito habang gumagawa doon. Tapos ito second floor na lang po ito. 2 bedroom siya rito. Tapos doon sa kabila 3 bedroom. Master. And then 2 bedroom doon. Ayan. Dito 2, 3. 5 bedroom po ito. Tapos itong ilalim niya. Itong ilalim niya mga boss, halos ano siya, para siyang open space lang to. Tapos meron siyang kitchen area doon. Tapos meron siyang nook bar. Ang layout po nito. Latag. Tapos ang access nito doon sa kabila. Meron po siyang bridge dito. Ayan yung bridge nyo. Ayan yung bridge. Tulay. Papunta rito. Doon yung hagdanan sa Gabiron. Papalit din sa third floor sa roof deck. Silipin natin sila. Prepare na. Silaw yung pintek. Nasa kulang 50 ata to, 50 square meter. Itong bubusan na to. Then dito yung CR nya. Yung CR. Hasta 2 kwarto. Ito yung vanity. Nasa labas. Ayun. Tapos ito area na to magiging balcony. Ayan. Connected siya ron. Kaka-bridge siya dun. Tulad na sabi ko. Ito yung kanyang bridge. Papunta rito sa building A. Tapos dito yung hagdanan niya. Yung hagdanan niya mga boss, ano siya? Steel frame. Steel frame yung access. Papanik. Ay, nako. Yun na. Ayan na. Ito, 3 kwarto rito, isa rito. Isa rito. Tapos master bedroom. May master bedroom. Siyempre, meron siyang sariling CR. Ayun yung CR niya. Tapos dito po yung yung swimming pool. Ayan, dyan po, dyan. Ayan, sa pwesto ng mixer na yan. Hanggang doon. Tapos garahe, 2-car garage.
propose po siya ng dalawang coach sakyan yung kakasya dyan sa kanyang garage. Ayun yung kubo na inangat namin. Platform slab. Ang kagandahan dito sa location, hindi po bahain. Ayan, halos sa binaha na lahat. Itong ano, hindi itong lokasyon hindi pa binabaha. Mataas na po dito. Walang baha. Tapos dito storage, pump room, tapos sa CR, shower. Yan, dito sa area na to. Iba rin talaga pagka dumaan sa arkitekto. Sa architect talaga ma-maximize po yung space na ayon sa requirements ni owner. So ayan ang arkitekto po na gumuhit ito. Ang aking architect na si Gladwayne Ernest Calura. Siya po yung architect na gumuguhit o gumagawa ng plano sa ating mga proyekto. Siyempre, sign and sealed ng professional engineer. Next week, Friday tayo ngayon. So, possible po next week ang ito schedule ng buhos. Na-delay tayo ng halos isang linggo rito. Sa linggo rin pong hindi nakagawa yung mga tropa rito halos. Ngayon, bubuti-buti na yung lagay ng panahon. Sana umupa muna yung baha bago dumating yung panibagong bagyo. Ito yung daing na nahuli namin nung isang araw na nangisda kami. Ayan po. Iba nito, naluto na nila. Ako rin yung may ano nito, kumuha sinangkapang ko. Ayan o, dami. Dami yan. Luto na lang yung iba. Dahil tilapia. So malaking ano din sa kanila to. Tipid sa ulam. Ayan o, natuyo na. Ito po, nandito tayo sa roof deck. So itong roof deck, meron siyang CR dito. Ayan, parang powder room lang to, hindi siya full bath. Water closet and then lavatory. Ayan, dito po yung kanyang access. Ayan, yung access niya, hagdanan. Nakakatakot to, taas po niya. Kami hagdanan naman yun, siyempre meron din po railing to. May railing siya dyan. So ito yung view niya. Ayan yung building B. Connected siya dyan. Birthday pa lang ini birthday ng kaingin niya, birthday ng Poldong Sakalam. August 21. Si Denden, birthday niya sa 24. August 24. Ayun na, malapit na mabuo. Ito na lang po yung pinakamahirap niyan. Saka na yan, mga poste na lang dyan. And then bubong. So ito po yung view niya. Ayun yung flood control or mega dike. Kagandahan dito sa location, hindi po bumabaha. Ayan, napakalaking advantage ng mataas yung lugar. Doon lang sa area na yun pala, sa may daanan na yun, medyo may tubig. Ayan, dahil nga mababa siguro doon. Ano yung gagamitin namin pambubong. So pagpinturahan ko na po yan, dahil magagamit na yan sa susunod na activity. So ito, taniman ng poste yan. Tapos ano na, bubong na. Kailangan dito
Itong area na to kailangan mataas po yung, or mataas, kailangan maano po yung bubong dito, matibay. Preparasyon, alanganin siya bukas kasi Sabado tayo bukas, so hindi ko i-schedule bukas to. Meron naman silang ibang gagawin naman sa ibaba, ano ko sa ready ng materyales, yung aming mga aggregates, aggregates, yung ating mga buhangin, graba. So order pa kami, hindi ko alam makakapasok yung truck dito dahil dito labog. So dalawang kwarto, tapos itong area na to balcony. Pagka may balcony dapat nakadrop siya sa mga 2 inches mga basta, hindi pwedeng pantay lang yan. Nakadrop po itong area na to, mataas yung mga room, taas ng 2 inches yung mga kwarto para pagka umulan man, so hindi mapasok sa loob yung tubig, lalo na tayo yung balcony sa open lang siya, so wala talagang nakaan siya, naka-drop tulad nito. Ayan, CR po ito. So kung mapapansin nyo, meron siyang tubig. Napakaganda na buhos namin dahil ayan, tulad nyan, meron siyang tubig pero wala siyang leak sa ilalim. Ibig sabihin maganda yung pagka buhos. Ayan, maganda yung mixture ng halo natin. Ina-plan po namin ng ano to, nung nagbuhos kami, every bag of cement nilagyan natin ng Sahara, yung waterproofing materials. 1:1, 1 bag, 1 pack of Sahara. Ayan, view, ganda ng view. So tingnan ko kung kakayanin ko na pumunta sa Bulacan. Kung hindi naman possible, mga bukas na lang tayo doon. Meron kasi na akong bibilin pagkatapos natin dito. Meron akong i-ready na materials na dadalhin rin natin doon. Ayan, sa Bulacan. Shoutout kay Kuya Jojo. Ayan, shoutout din pala kay Kuya Randy tsaka kay Ma'am Pamela, owner po nitong project dito sa may Bacolor. Aso plastic, ibar na sila, ibaring. Sarap na hangin, sarap na hangin. Ito, dala nila ate, oh. Andito si ate, si Ma'am Pamela. Dalang ulam. Oh. Man. Magsiya ba ako? Magsiya. Ayun, hindi na anak si Ma'am Pamela. Yung buwat ko. Ayun po, oh. Pa-birthday na sa inyo ni Denden yan. Birthday niya sa 24. Huli na lang yun, Den. Huli na yun. Huli mo ng birthday yun. Hindi naman Ala ko huli na yun. Oh. Nahiya pa kayo? Tuyo. Ano to? Yan, iwanan natin sila mga boss. Meron tayong kailangan na sikasuhin. Ayan, nandito na tayo. So ayun, natuyo na po dito. Tuyo na yung garahe. Hanggang bukas. Ilaw. Ayan mga boss. Kahapon hanggang dito po yung bahan na yan. Halos nasa 3 inches dito. So bumaba na siya. Bumaba na ng halos-halos sa kulang-kulang 8 inches na ang binaba po ng tubig. So siguro more or less mga 3 days. Ano ba ngayon? Biyernes, Sabado, bukas, Linggo, tapos Lunes may bagyo na naman. Ayan, wala naman po. Wala dagdagan ulit. So ayan.